Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Bagong dating, mainit-init pa. Umaandar ang makina kasi kailangan kong mates yung mga isinend sa aking mga problema po nitong Toyota Camry na ito. Ang sabi po niya, while driving, tumaas ang temperature, naubusan ng coolant. So habang nagmamaneho siya, nag-overheat, naubusan ng coolant. Yun po ang sabi niya. Inihinto, so nag-stop muna siya. Nilagyan ng coolant, tubig. Check radiator fan and condensing unit fan. Both are running. So yung radiator fan, yung aircon auxiliary fan, gumagana. No leaks sa hose sa radiator engine, walang mga leaks. Pinaandar uli, okay naman uli ang andar ng engine at okay naman ang radiator fan, condensing unit fan, all working. Kaso habang umaandar, lumabas ang usok sa ACU vent sa loob at nangamoy sunog. Meron na ring lumabas na alarm sa dashboard. So may check engine siguro. Pero umaandar naman ang engine kaso meron lang usok sa ACU vent pumapasok sa loob ng sasakyan. Kaya tinanggal ang battery connection to prevent further problems. So ngayon, i-check natin yung mga problema na yon. Pinaandar ko muna kasi hindi natin yan ma-check kung yung mga nandito ba ay nagmamanifest pa or lumalabas pa yung mga problema na to. Kasi kailangan malaman natin kung ito ba ay nag-overheat pa rin at yung amoy na yon ay pumapasok doon sa loob ng unit, sa loob nitong Camry. Okay, tingnan natin kung ano ang nangyayari dito. Ito po umaandar, pero parang hindi ganun kaganda ang andar niya. Pakinggan nyo po. Merong ingay na naririnig tayo. Tingnan natin sa engine. Okay, hindi naman siya matilamsik. Okay, wala naman siyang ganong kalakas na blow-by. Pero para sa isang Camry, no, hindi ganito ang tunog ng Camry. Mayroon siyang ingay. Dito wala namang usok sa suksukan ng dipstick. Pero ang amoy ng langis, amoy sunog. Kasi sabi niya, doon sa kanyang ipinadalang message ay nag-overheat at naubusan ng coolant. Yung lagitik na naririnig ko ay nandito po sa mismong engine, dito sa timing chain. So ipaparinig ko po sa inyo itong ingay na to na nanggagaling dito sa may timing chain. Ito, pakinggan nyo po. Ayan. Malakas po yung ingay na ito ha. Hindi ito normal para sa isang Camry na engine. Puntahan ngayon natin dito sa loob. Mga kapatid, so far po, normal naman lahat ang reading dito sa kanyang gauge. Yung kanyang temperature, nandoon sa gitna. Ayun o, nasa gitna siya. So, ang outside temperature ay 27 degrees Celsius. So, yung kanya namang reading doon sa engine, yung temperature doon ay nasa gitna. So, normal po yan. Dito naman, sa iba, wala naman tayong nakikitang check engine. Ang gagawin ko ngayon ay i-trigger natin or i-on natin yung kanyang ACU, yung kanyang air conditioning unit. Medyo malamig na. Okay na yung aircon nito. Nasa 19 degrees tayo. Wala pa rin akong nakikita na yung sinasabi ng customer na may pumapasok na usok dito sa ating aircon vent. Mabango naman yung labas ng hangin. So walang remnants nung amoy na sinasabi nila na meron daw usok na pumasok dito. So far okay siya. Ito ngayon yung problema. Sa kagustuhan po nung may-ari nito na maagapan talaga yung problema nitong Camry, ngayon tinetest natin, wala tayong nakikitang problem doon sa sinasabi nilang usok na nanggagaling sa engine papunta dito sa aircon vent, no? Dito sa mga nilalabasan ng hangin, ng lamig nitong aircon. So far, good. Ang temperature, good. Ang engine, okay yung kanyang idling, wala siyang vibration,
walang fluctuation ng idle, okay siya, walang check engine. Isa lang ang nakita nating problema kanina, yun ngang maingay doon sa timing chain. So ngayon, oobserbahan po natin to, hindi to pwedeng basta na lang nating i-release na wala namang problema kasi nga nangyari yung issue. Paano maiiwasan ulit yon? Kaya kailangan dito i-check up natin. So binlog ko po ito para makarating doon sa may-ari na baka mamaya sabihin hindi natin tinignan man lang or chinek up. Kasi kailangan din yung ganitong mga ginagawa natin na pag-diagnose para naman yung may-ari nito ay hindi siya mag-isip na baka mamaya biglang masunog or kumatok yung makina niya dahil sa overheat. So ngayon, so far okay, paandarin pa natin to, tignan natin kung lalabas yung sinasabi niyang problema, yung nag-overheat na ubusan ng coolant. Aalamin natin yan mga kapatid. Naka-data stream tayo ngayon. Habang umaandar, nire-read siya ng scanner. So far, okay naman yung mga reading natin. Wala pang pula, except itong nakita ko kanina sa oxygen sensor. So may pagkakataon na nagre-read siya ng negative, no? Na may problema, pumupula. Kapag ganyan, pwedeng posibleng marumi ang oxygen sensor nito. Kasi nag-work naman siya. Ayan, pabago-bago. Oxygen sensor current BS1. So, ayan yung nakikita lang natin na problema. After mapainit na namin itong engine, binalikan ko para malaman natin kung lumakas yung ingay. Lumakas nga po yung ingay. At lumakas din yung talsik. Ito, nagkaroon na po ng talsik. Kanina, nung malamig pa, wala pang talsik dito. Pero ngayon, ayan po, malakas na yung talsik. Lakas na po. Kanina halos wala tayong makuha, pero ngayon ayan, ang lakas na ng talsik at naglalawa na nga po dito. So yung sludge po sa loob ng engine, marami na. Kaya ito, kapag ginamit pa ng ginamit at hindi ito na overhaul, ay talagang lalong lalala po ang problema nito. So ito, basang-basa na ng langis ang kamay ko at ipaparinig ko ulit sa inyo yung ingay na lumakas na po ngayon, nag-amplify na yung ingay. So, parinig ko lang ulit sa inyo. Tututukan ko ulit ng microphone dito. Ayan, pakinggan nyo po yung ingay. So, malakas na po talaga. Ayan. So, mga kapatid, kanina nung malamig pa, walang tilamsik. So, ngayon, na uminit na siya, yung langis ngayon ay umiibabaw na dito sa, lumalabas na dito, no? Tumitilamsik na dito sa salinan ng langis, dito sa oil cap. So meron ng abnormalities ang performance, ang operation ng engine nito. Kaya siguro pagka talaga medyo mainit na to at nagagamit mo na ng medyo matagal, yun na po siguro yung reason na nag-overheat na siya at yung usok na yon ay pumapasok nga doon sa air vents sa loob ng kotse, doon sa ACU niya. Ngayon, obserbahan pa natin, titignan natin kung tataas pa yung kanyang temperature hanggang mamaya para talagang mapatunayan natin na ang engine nito ay malaki na po talaga ang problema. May chichismis ako sa inyo. Yung coolant temperature niya, engine coolant temperature, actually, ito ay temperature ng langis yan. No? So, 224 na, pero nandito yung normal, no? 176 to 230 degrees Fahrenheit. Itong 230, mainit na yan. Pero ngayon, ito ay nasa 224 na. Medyo mataas na yan. So kanina, mababa pa tayo, pero ito pataas ng pataas. Tingnan nyo, 224.6. Maya-maya lang ng konti yan, ay tataas na yan. No? Ayan, no? 226 na. Kanina, 224. Ngayon, nag-226 na. Kaya ito po, mga kapatid, talagang mag-o-overheat to. Mag-o-overheat ito. Pataas ng pataas. O ayan, 228. Pakita mo ulit. O, 228 na. So, nilagyan na, 230 na. O, ito, nilagyan natin ng scanner para hindi tayo mag-alatsamba kasi nakikita ng scanner. Ngayon, ito po mga kapatid, ito pa isa. Sa dami ng mga problema nito, kapag dinadala sa shop, yung engine runtime since DTC is cleared. So, maraming beses, 36 times na dinidelete yung ano po nito, yung mga fault codes, no? DTC. Dinidelete yan 36 times. Kitang-kita po dito sa ating scanner. So, hindi lang po isa ang pinanggalingan na shop po nitong Camry na. So, ano kaya yung mga errors na yon? Malalaman po natin. Lalo na't may katabi ako ditong katuwang.
O yan, kuya din po ito. O, katuwang dyan sa Rodriguez. O, dinalaw po ako dito. Ayan na, pumula na. Pumula na. Engine coolant temperature. O, abangan pa ba natin yung usok nito? Huwag na. O, yan. So, talagang nag-overheat na po ang kanyang makina. Naka-minor pa lang po yan. So, dito, para sa may-ari nito, kilala nyo po kung sino po kayo. Hindi ko babanggitin ng pangalan kasi baka ayaw eh. So, ayan po. Nag-overheat na po tayo, 231, pumula na. Nandun na tayo sa sa red line o red alert na po tayo. Hindi na natin pagtatagalin, ang inyo pong engine ay talagang nag-overheat. Okay naman, gumagana yung mga fans. Meron ka namang coolant, kompleto. Pero yung makina mo may problema na. Hindi na siya nag-ooperate ng normal. Hindi po ito ordinaryong top overhaul lang. Kasi sa lakas ng tilamsik ng mga langis kanina, ang mga piston ring po nito ay worn out na. Dahil nga doon sa malakas na pagkaka-overheat na sinasabi nyo. Nagkadamay-damay na po ito. So umaakyat na po siya doon. Ngayon bumalik siya sa 230. Tapos kanina 231. Paano kung ginagamit mo pa yan? Paano kung talagang umaandar yan na nag-high RPM ka? Hindi na po talaga advisable na ito ay gagamitin nyo pa dahil talagang ititirik po kayo nito. Mga kapatid, kahit sabihin mong Camry ang kotse mo, kahit na BMW pa yan, pag hindi kayo maalaga sa sasakyan nyo, magiging ganito din ang makina nyo. Punong-puno ng sludge. Mabuti pa yung mga diesel, hindi ganyan kaselan. Kasi ang langis ng diesel, marami ang detergents. Pero itong mga langis ng digasolina, kapag pinabayaan mo ang change oil niyan dahil naniniwala kayo dun sa 1 year to change oil, o kaya naman yung mga 7 months to change oil, hindi po totoo yun. Ganito ang mangyayari. Katulad sa Camry na yan, mapupuno po ng sludge ang loob ng inyong makina. Ito nga, halos barado na nga yung strainer nito eh. Tapos, ito, tignan nyo yung ibabaw nito, mga kapatid. Ito pong engine ng 7K na to, talagang napakaingay na nito. Kaya yung sundalo na may-ari, pumayag na siya na i-overhaul. Ito nyo naman ang nakita namin. Dapat nag-change oil kayo madalas. Ito pa isang tip yung mga makina natin, ang kalaban yan ay sulfur. No? Pagka maraming sulfur ang oil nyo, pati yung diesel na ginagamit nyo, tapos madadagdagan yan ng tubig, yun ngang moisture na pumapasok sa kanya, sisirain talaga ang block nyo yan. Kasi dahil dun sa sulfur na yon, magkakaroon ng sulfuric acid. Dahil nagmix nga yung tubig. Okay, maghanap kayo ngayon ng langis na nakalagay low SOPs. Mababa ang sulfated as, sulfur at phosphorus. Ito po ang maganda sa makina natin. Mai-recommend ko po sa inyo yung Repsol. Makikita nyo doon sa Leader 5W30 low SOPs. Yun po ang importante sa mga makina natin. Dapat mababa po ang sulfur ng langis na ginagamit nyo. Napakadelikado po no, sa mga nagmamaneho, yung mga bumabiyahe. Kanina may nakita ko sa FB na yung isang van bumangga sa isang SUV yata. Naku, daming namatay. Hindi ko naman pwedeng ipakita dito sa YouTube yung video na yon dahil siguradong babawal ako ng YouTube. Hindi siya papayag. Kaya mag-iingat po kayo. Yung pong video ko na ipapakita sa inyo ngayon, galing po sila ng Cavite, pumunta dito sa akin, lahat ng gulong nila, labas na ang ply. So, tinakot ko po sila. Ito po ang nangyari. Mga kapatid, tatakutin ko yung may-ari nito. Yung may-ari nito, si Ma'am Jo Verdejo, tatakutin ko para magkaroon ako ng trabaho. Kasi sayang din to, malaki-laki rin ang kikitain ko dito. Tatakutin ko sila. Kasi tignan nyo po yung gulong nila, Ayan po, Papunta pa po ito ng Bacoor. Ayan, So nakita nyo po, Tapos dito, malaki na rin po yung guhit. Kaya mo bang Ayan, yung guhit na yan, mahaba, Ngayon, halos lahat po nung gulong nila, ganito po yung status. Talagang nakaumbok na, oblong na. Ito po ay 2020 pa, so kalbo na. Kasi po bumili ng gulong na galing ng China. China po yan, malambot yan. Kaya po naubos din kaagad, nakalbo siya. Kaya po kayo, kung mga ganitong mga sasakyan, passenger vehicle, kasi po talagang yan ay mahinang klase, pwede siyang sumabog pagka naluluma na kasi malambot. No? Yun po ang mga quality ng mga gulong na yan. Bili po kayo Radar Tires. No? Humingi po kayo ng discount kay Sir Angel Tuyugon. Sabihin nyo po, narinig nyo sa Autorans. Bibigyan po kayo ng discount niyan. Kasi po,
Ako, pag bumibili sa kanya, meron ako dapat kitang 500 pesos isang gulong eh. Pero ibinibigay ko po yun dun sa mga customer. Kaya nga po sa mga vlogs ko, nilalagay ko yung pangalan ni Sir Angel doon. Eh biro mo, 4 yun, maka-discount ka ng 500 each, 2,000 yun. Wala magbibigay sa inyong dealer ng gulong na ganong kalaking discount. So ito po, ang number ni Sir Angel, tawagan nyo po siya. Mga kapatid, magandang hapon po sa inyong lahat. Dinalaw ako ng mga taga Bacoor, Cavite, pero wala naman silang dalang alimango. Samantalang si Bikunanan, pinapadalan ako ng alimango, ng tahong, ng talaba. Hindi, biro lang po yun. Ito po kasing sasakyan nila, gustong-gusto nung may-ari na si Kuya Dante Verdejo na ipa-set up. Ito po kasi ay hindi na talaga nagagamit. So, dinala nila dito, ipapa-testing lang sana or ipapa-silip lang. At magpapa-quotation, no, kung magkano ang magagastos. Pero nung pinaandar na ni Sir, maingay. Maingay yung makina at nag-troubleshoot ako dito nga sa harapan. Yung kanyang tensioner ay sobrang ingay. Tapos palag yung makina kapag pinapatay. So meron siyang dieseling ang tawag doon. May naiiwan pang diesel doon sa mga injectors. Bumubuga pa kahit patay na sa susi. Ngayon mga kapatid, ang isang dahilan kung bakit tinakot ko sila. Tinakot ko kasi sila eh. Kasi malalakas ang loob nilang magmaneho ng sasakyan na matagal na naka-standby. No, ganun kasi yung iba eh, matagal naka-standby yung sasakyan, biglang gagamitin. Ang lakas ng loob nila. Ngayon tinakot ko na po sila. Nung matakot ko po sila, tinignan ko po yung timing belt nito, hindi na talaga pang matagalan. Yung bang makakauwi lang sila, pagbalik dito putol na. So ganun na po yung status ng timing belt nito. Ilan na nga po yung tinakbo nito, sir? Ilakas mo lang ha. 193,000 po. 193,000, hindi pa sila nagpapalit ng timing belt. Pero sabi ko naman, mukhang nakapagpalit na to, hindi nyo lang alam. Kasi meron ng sticker dito, pakita mo dito, Glenn. Ayan o. Ito kasi yung sticker, kaso na nakupas na yung mga nakasulat dito. Nagpalit na to malamang nung 90,000 kilometers. Ngayon, nakapagpalit na siya, 93 po. 93. So dapat magpapalit ka na rin. Kaya pala ganun na yung itsura ng timing belt mo, malapit nang maputol. Pero wala pa silang doon. Parang gusto pa nilang gamitin pa rin kasi malalakas ang loob ng mga to eh. Okay lang yan. Ang mapuputol lang naman, timing belt eh. Mayaman naman si Papa eh. Nakita namin yung gulong. Ito mga kapatid, pakita ko sa inyo. Nakita namin yung gulong eh. Close up mo, labas na apply oh. Pati sa likod ganito. Sabi ko, dito hindi timing belt ang mapuputol. Buhay ang mapuputol sa inyo. So, nagdesisyon na po sila. Ano sir, iuwi nyo pa ba to? Hindi na. Bakit? Sinabi mo nga, buhay kong kapalit eh. Iwan na namin to. So, natakot na talaga kayo ngayon. Marami kami. Magkakapat kami na dito. Natakot ka na rin sir. Opo. Iwan na lang po. Yun, Sir Dante Verdejo. Saka po yung inyong asawa po ba ni Sir Dante Verdejo? Si Ma'am Jo Verdejo ay talaga pong desidido na naiwan dito ito. At ito po ay ise-set up namin na pang off-road. Yan, yung mga gulong na yan na kalbo na, papalitan na po natin ng mga ganitong klaseng gulong. Yan, may mga naka-stock dito. So ito po, Sir Dante, ipapauna ko na po sa inyo, i-overhaul po natin ang injection pump nito. Kasi po hindi na maganda yung buga ng injection pump. Pati yung mga injectors, ayan, kinalawang na po. Kinalawang na yung mga injectors nyo. At magpapalit na po tayo ng nozzle tip. Magpapalit tayo ng nozzle tip at ito po ang tip ko po sa inyo. Itong mga Adventure, yung mga L300, yun, meron doon. Pakita mo, Glenn. Ayan. Yung mga Pajero na naka 4D56, hinaharang po yan ng ASBU, yung Anti-Smoke Belching Unit ng gobyerno. Kasi po, itong mga ganitong makina, kapag naluma na yung injectors niyan, yung nozzle tip niyan, talagang mausok. Alam nyo naman ang ASBU, di ba? Ididiin ang todo, no? Sagad po, sagad. Nahuli ka na ba ng ASBU dati? Hindi po, mga kwento po ng mga kaibigan. Kwento, totoo yun. Totoo yun. Ididiin nila ng todo yan at kapag ka umusok yan, huli ka. Mahal din, di ba? Alam ko, 5,000 pataas yata ang singilan yan, ang tubos. So ito po, mura lang ang nozzle tip eh. Mas mahal pa talaga yung huli ng ASBU. Kaya ang recommendation ko po dito, Sir Dante, palitan natin to ng 4 na bagong nozzle tips. Para kahit na anong gawin ng mga ASBU na yan, hindi ka uusok.
Tapos ikakalibrate at i-overhaul natin itong injection pump. Ngayon, dito naman po sa maingay, sa makina, maingay po yung sa tensioner. At ito pa po, isang tip pa. Ito po ay sakit ng mga naka 4D56. Ito po ang isa sa nagkokos para umingay ang makina nyo. Hindi po madalas nakikita ng mga mekaniko to, lalo na yung mga batang mekaniko. Pero kaming mga matatandang mekaniko, alam na alam namin kapag umingay yung ibabaw nito, dahil nga po hindi mo ma-i-adjust ng tama yung mga barbula, merong dito adjuster dito Yan, may tornilyo diyan, yung adjuster. Tapos ito naman ang tumatama doon sa ating camshaft. Itong roller type na to, mga kapatid, umuuga yan, no? Glenn, dadahan-dahanin ko, pakita mo yung uga. Ayan, nakikita nyo, umuuga, no? Yan, yung uga na yan, mga kapatid, yung galaw na yan, nitong roller, malaki yan. Baka yung filler gauge na gagamitin mo, yung pinakamalaki, ay ganun ang sukat nito. Kaya pag pinasukan mo ng filler gauge dito, sa may barbula at doon sa adjuster, maluwag talaga. Hindi ka ngayon makaka-adjust ng tama. Na kahit na anong gawin mong pag-adjust, iingay pa rin. Kaya hindi nila mapatino yung mga ganitong makina. Ang akala nila, porke hindi putol, ay okay pa. Kasi kung mapuputulan kayo ng timing belt, ito rin ang mabibiyak sa inyo, madadamage to, napuputol yan. Kasi tutukod yung barbula sa piston. At minsan po, nabebeng ko nga rin yung camshaft. Katulad nung isang adventure na ginawa namin, taga Bacoor, Cavite rin, Sir Danny Cruz, kumusta na angan mo, adventure mo? Nakuha na niya, in-overhaul namin yun. Naputulan din yun ng timing belt. Oh. So, ganun ang nangyari. Ngayon, nung nagpalit siya ng mga ganito, may mga naputol, hindi naman niya pinalitan yung camshaft, kaya bengkong. Nag-overheat naman siya ngayon. So ngayon, lahat ng problema na yon ay naayos na. Kaya dito sa mga ganitong sasakyan, dapat talaga ang gagawa nito, yung maraming karanasan. Yan. Sir, ilan na ba sir ang karanasan mo? Kasi si sir taga New Zealand to Taga New Zealand. Meron din po siyang channel. Tignan niyo po mga kapatid, Ka-Buddy. Yun po yung channel niya. Si Ka-Buddy, 180,000 plus na rin yung kanyang mga subscribers. Panoorin niyo po yung channel ni Ka-Buddy. Taga New Zealand po siya. Ang sasakyan kasi dito sa Pilipinas saka sa New Zealand, magkaiba kasi ang ang pag-check. Doon sa New Zealand, every year kailangan dumaan sa warrant of fitness. So pag wala kang sticker na warrant of fitness, huhulihin ka sa kalsada. Kaya ibig sabihin lahat ng mga sasakyan safety na tumatakbo. Sa New Zealand. Kahit ilaw lang yan. Pag pina-check mo yan na kulang yan, hindi bibigyan ng sticker yan. Kaya kunting problema lang doon. Kailangan mo munang ipagawa bago makatakbo sa kalsada. Ka-Buddy, tanong ko sa'yo, itong adventure na to, Euro 2 lang to. Euro 2 compliant lang to. Ito ba pwede pang tumakbo sa New Zealand? Ay, hindi na to. Sasabihin nito sa inyong mga buddy. Sabi sa inyo ng mekaniko na gusto yung pagchichikan nito. Bumili na lang kayo ng bago. Dahil nga sa ganito nangyari, kailangan namin iwanan to dahil siyempre kaya nga namin to dinala dito kay Auto Ranch kasi may tiwala kami rito sa sa kababayan natin to, taga Antipolo. At hindi lang yung kasi napapanood natin kaya nalalaman talaga natin ang bawat detalye at kung paano ginagawa itong mga sasakyan. Ka-Buddy, baka naman mamaya isipin nyo, tinakot ko lang kayo para maiwan yung sasakyan. Hindi naman sa makikita tinakot kasi pinakita niya mismo sa amin, personal, kung anong problema, di ba? Kaya ibig sabihin, hindi tinakot talaga nakita ng problema, saka inisip din namin yung kaligtasan namin. At saka may history na to, nabangga na to no? Gusto mo bang may pangalawang bangga pa ulit? Ayaw na, di nagdadrive mo. So ayun mga kapatid, uuwi na sila. Yung ating recommendation na wag nang gamitin kasi nga, yung makina, sige, mapuputulan ka ng timing belt, magpapa-overhaul ka lang, walang problema, kaya ni Papa yun. Ang problema yung gulong niya. Halos lahat ay kalbo na at lahat po ay expired na. Mga kapatid, maraming salamat po sa inyo.